Alam ko po na hindi naman laging ganito. Alam ko na lilipas din 'to. Kasi nung mga una, hindi ko kayang magsalita. Lagi ako umiiyak. Ngayon, unti-unting unti-unting nakakayanan na po. Alam ko na darating din yung punto na lilipas din, parang sa una lang kasi bago pa lang. Yun nga po, may sabi nga po sa akin, huwag ko daw pong tawagin si Jovelyn dahil hindi daw po ito matahimik. Siguro, oo, darating tayo sa puntong yon, pero parang hindi pa sa ngayon. Ayan, lagi ko rin siya pinagdadasal, kung ano man yung kanyang, um, kung ano man po yung kanyang mga pinagdaanan dati, yung mga lihim niya, pinapatawad ko na po siya. Ayan, nagpaparamdam na naman po siya, tumutunog-tunog sa kisame. Ayan, basta love na love ko ang aking anak. Dahil kung yun ay nabubuhay, ako po ay, ako yung tipo po na sumusugod, yung ganon. Lalo't biglang galit yung mga ganon. Ako yung tipo ng ganon. Dahil ayoko nang maagrabyado yung aking anak. Yan, kumbaga sa ngayon, kailangan kong unti-unting malilimutan din ang mga nakaraan. Pero yung sa ngayon, masasabi ko, hindi pa agad, hindi pa sa ngayon. Dahil sariwa pa, dahil yun nga po ay 2 weeks pa lang. 2 weeks pa lang po na nangyayari po ito. Ang aking pong anak, like ko sinasabi, anak, kamusta ka naman? Anong nangyayari sa'yo? Okay lang ako, mami, masaya ako. Masaya daw po siya yung sa ngayon, yung pinakalas po niya. Tapos, kamusta naman ang iyong pag-aaral? Okay naman daw po. Kamusta, ano yung nararamdaman mo? Dadali na kita sa ospital. Hindi, mami, sipon lang ito na hindi makalabas. Kasi hindi nga po siya sakitin. Hindi po siya sakitin. Kaya na-amaze nga po kami sa kanya. Kinakantsawan niya lagi yung mister ko na sakitin, yung bunso namin, sakitin. Siya daw po malakas, mana daw po siya sa akin, yung mga ganun. Pero alam niyo po ba yung mga nakalipas na araw, pati yung kahapon, ang sakit po ng dibdib ko, tapos parang nangangatal-ngatal ako. Biglang naisip ko, kawawa yung anak kong bunso. Kasi etong anak ko, dati kasi naisip ko rin yun na kung bibigay ako, kamusta na lang yung anak kong bunso, mas kawawa po siya. Yan, kung halimbawa, mawawala po ako, kawawa ang mister ko, kawawa yung bunso ko. Ayan, yun po mga naiisip ko rin. Kaya kailangan po maging matatag. Pero alam ko darating naman po sa puntong ganon na kailangan, kasi may isa pa akong anak. Pero siguro naging matatag din ako dahil sa mga nalaman ko na parang kung hindi ko nalaman yung baka hindi ko kayanin, kasi parang nagwi-wish nga po ako sa kanya, bakit ganon? Masamang ibuka sa bibig, alam niya na ibig ko po sabihin. Pero naisip ko kawawa yung anak kong bunso kasi lalo na baby ko pa po yun. Kami pong tatlo nag-aanuhan. Yung anak kong si Jovelyn, baby, tapos yung bunso ko, sanggol. Yun ang tawag ko sa kanila. Yung sanggol, si baby, kaya yan, parang mga tuta na nakayup-yup sa akin tuwing gabi. Akala ko po talaga okay lang ang lahat. Akala ko po sipon lang na hindi makalabas. Akala ko wala siyang pinoproblema kahit ano. Tapos noong yun nga po, yung nakaburol yung aking anak, ang dami mga nagsabi sa akin, Mami, alam niyo po ba ang ginagawa ni Jovelyn? Mami, alam niyo po ba doon sa ano, parang binuhusan ako ng mainit at tubig na parang, hindi ako makapaniwala sa mga nangyari, sa mga sinisikret ng anak ko. Kasi pag tinatanong ko po siya, gabi-gabi nagkukwentuhan po kami, kamusta ka anak? Ano po siya? Okay lang, mami. Tapos, pero hindi mo siya talaga totally makausap ng talagang yung titigil siya. Kasi, sabi ko, napakasipag ng anak kong mag-aral. Misa nga rin nakakatulugan ko, 11:30 na nagpipindot pa ng laptop. Sabi ko, abay, anak, tulog na. At sobra naman yung pag-aaral na yan. Sabi ko nga po sa kanya, ang turo ko po sa aking anak, anak, kung saan ka masaya, gawin mo. Kung nai-stress ka dyan, tigilan mo. Sinabihan ko pa nga yan na, kung nai-stress ka, huwag ka munang mag-aral. Stop ka muna, wala naman sa ganyan yan. Sabi ko ganon. Tapos, yun, sabi po niya, si mami, mag-aaral ako. Sabi ko, alam mo anak, kung gusto mag-asawa, kasi nga po, yun nga po, inaano ko po siya. Ako nag-push sa kanya na, anak,
pinagdasal ko po sa manawag na kumbaga yung nakalipas po niya na pangit ay makamove on siya doon. Ako po yung nag-push sa kanya na, anak, baka may nanliligaw sa'yo sa school. Kasi ewan ko ba niya ano sa anak ko, mga bossing, ay talaga namang sobrang magmahal. Ngayon, sobrang tuwa ko nang siya po ay may nanligaw nga po. May nanligaw sa school na ako pa nag-push, sagutin mo na anak, ganyan. Itong mga nakalipas, sabi ko sa kanya, anak, alam mo, mas gusto ko na kung ikaw ay nahihirapan ng mag-aral, mag-asawa ka na lang, ginaganyan ko po siya, mag-asawa ka na lang. Gusto ko na magkaroon ng apo. Yun ang sinasabi ko po sa kanya. Kasi wala naman sa ganyan niya, at least, parang ako po kasi maaga rin ako nag-asawa. At least sabi ko, pag may edad ka na, parang magkapatid lang kayo. Ay, wala naman sa ganun yun, anak. Basta magtulungan tayo dito. Kung ano yung sinimulan ko, tulungan mo na lang ako. Sabi niya, mami, mag-aaral pa rin ako, magtatapos daw po siya. Lagi ko siya sabi, kung na-stress ka sa pag-aaral, tigilan mo muna. Kapag ready ka na, saka ka na lang bumalik. Sabi kong gano'n sa kanya kasi ayoko nga pong nai-stress po sila. Gano'n din ang turo ko sa anak kong bunso. Ay ko, anak, kahit pasang awa, huwag mo stressin ang sarili mo. Kahit pasang awa, okay na yan. Huwag mo pwersahin masyado. Ginaganon ko po yan. Kapag ka ay tama na, okay na yan. Kahit pasang awa, masaya na ako dyan. Yun na lagi ko sinasabi. Ewan ko, lagi naman sinasabi, hindi mami, magtatapos ako ng pag-aaral. Ito si mami, sabi ko nga, dahil nag-iisa na yung bunso ko. Sabi ko, anak, para mas gusto ko, huwag ka munang pumasok sa school, tapos magbabayad na lang ako. Kahit dito na sa bahay na lang pumunta yung magtututor. Sabi kong ganon. Sabi niya, mami, gusto daw niyang makasalamuha sa school. Ayan, kasi iniisip ko naman baka siya ay mapagod, kasi nag-iisa na lang yung anak ko, ganon. Basta ako naging, po nila, sumusunod lang po ako. Pag sabing, mami, okay lang. Ganun po, kasi naniniwala ako na yun talaga yung nangyayari. Ayun, ganun po akong sa mga anak ko. Pagka pag sinabi niya okay lang. Pero kung alam ko nga po na ay naku, kahit kaladkadin ko po yan. Kasi yung mga kabataan ngayon, madalas po yan, nandito lang sa kwarto. Kung hindi mo kakutukin, anak, kakain na, 12:00 na, kain na tayo. Kung hindi ko pa nga po kukulitin ay hindi magkakakain. Kaya pag umalis po kami, kagaya po dati, nainis po ako sa kanila kasi dito po pre-meal nga po kami. Ngayon, naubusan ng kanin ang mga anak ko. Pre-meal po kami. Nagwala nga po ako noon. Sabi ko, anak ko pa talaga naubusan ng pagkain. Yung mga ganun, mga bossing. Kaya ang ginagawa ko, pag aalis kami, kasi wala mag-aasikaso sa kanila, maglalagay na ako ng pagkain sa lamesa. Yung mga ganun. Ngayon po, yun nga, yung mga kabataan ngayon, kaya kailangan tutukan talaga. Kasi pagka, minsan ayaw, or kaya nagda-diet, ayan, nagda-diet sila. Yung anak ko po kasi yung panganay na yan, mataba po yan. Nung baby po yan, parang longganisa. Tapos nung lumalaki na siya, siguro dahil gusto niyang sumiksi, o pumayat, ayan, pumayat nga po siya. At yun na nakita ko nga po yung mga pinag-iinom po niyang pampapayat. At ang sabi pa nga sa akin, mami, uminom ka nito, nakakapayat ito. Sabi ko, abe, ano ba yung pinag-iinom mo? Pero iba, parang isang vlogger na nagpo-post din ng gano'n na, yun ang iniinom niya. Pero itong natuklasan ko, incheck ang sulat, ay hindi naman maintindihan ko anong nakalagay. Ayun nga po. Darating din ang punto na makaka-move on. Kasi ito nga po, hindi na ako masyado nag-iiyak. Pero may araw din na naalala ko, mahagulol ako ng iyak. Makikita nila ako, lalabas na lang ako ng pinto, pugto na yung mata ko. Pero alam ko, lilipas din to. Nilipas din, siguro, hindi pa lang ngayon, 2 weeks pa lang po kasi. Siguro pag taon na, may nakapagsabi pa sa akin, yung sa akin nga taon na, pero nalulungkot pa rin ako. Ayun, pero kailangan kong kasi baka masilip naman ang aking bunso na para panay ate na lang yung mga ganun. Kasi dati na nabubuhay yun yung anak kong panganay. Nagsiselos lagi yung anak kong bunso. Niyayakap ako, o daig kita na hug ko si mami. Tapos yung anak ko naman bunso, maiinis po siya. Tapos hahag din ako, nag-aagawan sila sa paghag sa akin, sa pagsabi ng I love you, yung mga ganun. Nakakamiss lang po. Ayan. Pero alam ko, magiging okay din ang lahat. Ngayon, hindi pa lang nalilipat dito yung mga picture kasi nire-request nga po ng aking mister na ilipat na. Pero ngayong maya-maya, ililipat na po namin. Tapos maglilinis na po ako dito sa sahig. Ayan, pero parang feeling ko,
unti-unti din, gumagaan din sa pakiramdam. Iniisip ko na lang yung anak kong bunso. Alam ko, panalangin ko din na ang aking anak ay nasa itaas na. Kumbaga, inaalagaan naman siya. Yung, kung ako nag-aalaga sa kanya sobrang pagmamahal, ano pa si Papa Jesus, ang Mahal na Birhen, Mahal na Santo Niño, ay di mas okay siya ngayon doon sa taas. Kaya yun na lang iniisip ko. Kasi kapag puot ang naramdaman ko, nagalit ako. Kasi nung una pa nga po, parang gusto ko ipaghahagis. Dahil sabi ko noon, bakit ganun, pinabayaan kami? Bakit kinuha yung anak ko? Yung ganun. Parang wala ring mangyayari. Hindi rin naman babalik yung anak ko. Kawawa pa yung bunso namin. Kaya kailangan ko maging matatag. Salamat po sa mga nagbibigay sa akin ng payo. At ayun nga po, salamat po sa inyo. Ay, bawal pala magpasalamat. Alam niyo na po, ibig ko pong sabihin. Sabi nila, pagka namatayan ka, bawal ka magpasalamat. Siya, binabawi ko na eh. Eto na lang po sasabihin ko sa mga nagbibigay ng payo, sa mga bumate. Pasensya na po sa mga napakarami po mga umaano sa akin ng condolence, ganyan. Hindi ko po nare-replyan. Alam niyo po, mula sa akin pong puso, hindi ko po kayo makakalimutan. At kayo po ay napakabait at kahit papaano ay nandiyan po kahit nakasuporta. May mga bossing din ako na nagme-message, kumain ka na po ba? Magpakatatag kayo mga payo. Salamat po. Ay, bawal po pala. Yun nga po, mula sa akin pong puso. Ayan, sanay kasi magpasalamat. Kaya panay ganun. Ayan, pagpasensyahan nyo na. Basta't ang alam ko, darating din po ang punto na malilimutan din. Lilipas din po. Lilipas din. Sa dami ko po mga pagsubok na pinagdaan na kagaya ng nabanggit ko nga po sa inyo. Bawat tao ay may kanya-kanyang pagsubok. Iba't ibang istorya lang tayo ng buhay. Kaya lang po yung sa akin pinakamalupit. Yung dati, nalubog ako sa utang. Ayan pa nga po, hindi ko alam kung paano ko makakabayad. Yung mga ganoon. Pero ito ang pinakamalupit. Pinakamalupit. Napakasakit na maglibing ng anak. Napakasakit. Talagang parang halos lahat gusto ko sisihin. Gusto ko itapon lahat. Gusto ko basagin yung mga ganoon. Kaya lang naisip ko, pag ginawa ko naman yung wala rin mangyayari. Hindi naman babalik ang aking anak eh. Pero masaya ako dahil nandito naman po siya. Alam ko, nandito lang ang aking anak. Nandito lang po siya, mahal na mahal po ako niyan. Ayaw po ako niyang bibigyan ng problema. Kaya lang yung ganun yung sitwasyon ay maling-mali. Kasi ipagagamot ko po siya. Gagawin ko ang lahat para siya po ay gumaling. Sinabihan ko nga po yung doktor, gawin po ang lahat. At yun nga po ay, kung bagay ko iniisip po yung sabi ko gagawin ko ang lahat para mabuhay yung anak ko. Ang sagot po sa akin ay, wala na po talaga. Yun po ang sagot po sa akin. Talagang napakasakit. Yan. Nilipas din po ito. Makita niyo po, siguro yung mga ganito, pag naisipan ko na lang, na-miss ko po siya. Pero siguro hindi pa ngayon kasi magaan po sa kalooban kapag nare-release ko ano yung nasa kalooban. Ayan. Tapos makita nyo rin po yung, di ba nabubuhay pa po siya, ultimo pagkain ng spaghetti, kung ano po yung ginagawa niya, nagililamos po siya. Yan, ang dami po umu-order pa nga po ng sabon. Hindi ko lang po mga nare-replyan. Ang dami po mga umu-order. Naalala ko po kasi ang aking anak. Pero nabuelo lang po ako. Darating din po sa puntong yan. Ito po ang kwarto po ng aking anak. Ayusin ko po ito. Siguro yung mga matamisin niya na mga natuklasan ko sa aking anak. Tatapong ko na po yan. Nilinisin ko po ito gaya na pinangako ko sa aking anak. Tapos isasabit ko yung mga certificate po niya, yung mga award po niya. Sasabit ko po. Kasi pinapasabit niya po yun doon sa isa sa mga tao. Lagi po may mga pinagagagawa, hindi na siya naisabit. Ngayon lang po siya maisasabit. Pero yan, mga inarrange po namin yan. Pati ito yung mga make-up niya na hindi pa ako natapos. Dahil gabi na nang ako po kumbaga hindi pa tapos sa tapos, gabi na kasi ginabi na ako ng pag-aayos po dito. Kaya sabi ko kinabukasan na lamang, pero may ginawa po akong iba. Pero tatapusin ko po yan. Napakarami pong gamit. Nako po, ang dami pang yan ang bisyo po niya, umorder ng umorder. Kahit yung mga make-up na nakita niyo naman po hindi naman nagagamit. Kaya ako po yung nanghihingi na lang sa aking anak. Ultimo lipstick hindi na ako bumibilot sa kanya na lang kaysa ma-expired, sayang.